hindi halata, no? So, dapat... construction worker. So, dapat po tayo, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mga laborer, kamanggagawa. So, ibig sabihin, kapag nandito po tayo sa tahanan ng ating pong Panginoon, tanggapin mo sa iyong sarili na kamanggagawa ka. Hindi ka tagapalis, kundi ikaw ay manggagawa doon sa kaharian po ng ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong lesson na God's Word for My Life. Amen. Sino pa may libro? Pakitaas niyang mga books. Pakitaas na yung books, mga kapatid. Dito na yan, Sister Lydia, sa labas. Noong nakaraan, mga kapatid, before we start the God's Word for My Life, tayo po ay nagbibenta nito, mga kapatid, no? So tayo po ay malapit nang matapos dito sa God's Word for My Life. Nasa lesson 7 na po tayo. And I encourage all of you na tayo po ay mag-aral ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen. So before I go further sa ating pong lesson for today, ay aking pong introduce na sa inyo ating pong magiging next lesson para magkaroon na po tayo ng preparation na makapag-avail po nito. Mga kapatid, repentance and about faith. This is our next lesson pag natapos po natin ang God's Word for My Life. At pwede niyo po approach Sister Judilyn regarding this book dahil ibibigay ko po sa kanya, mga kapatid, at para magkaroon po tayong lahat. No? So why it is na kailangan magkaroon ng books about sa atin? Because this is very important, not only for yourself, pero syempre, doon din sa iyong next generation. Doon sa iyong magiging anak, doon sa iyong mga binabible studyhan, doon po sa ating mga kaibigan, so magagamit po natin ito. Sino ang gusto magkaroon nito? So most probably around 100 pesos lang ito, mga kapatid. So, kaya ba? Sorry, mga kapatid. Kaya daw po, around 100 pesos po itong ating repentance and about faith. Amen. So, sino nandito last Sunday? Taas ang kamay ng mga nandito last Sunday. Amen. Taas ang kamay. So, majority nandito, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. So, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Hilingin po natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, we come to you. We praise you and adore you. Thank you, Lord God, for this wonderful morning that once again you gather your people in this sanctuary, O Lord. O God, we invite your holy presence, O Lord, to hover this place with power and anointing. Amen. Bless the lips of your servant, for I can do nothing without you, Jesus. O God, I pray sa bawat makikinig sa oras na ito. Bigyan mo kami, Panginoon, O God, hallelujah, na makalangit na karunungan, buksan ang aming puso at isipan, na maunawaan ang mga ituturo mo sa amin sa umagang ito. Lord, ikaw magbigay ng tamang rema ng mga salita mo, dakilang Diyos. Give us a right spirit, O Lord God, hallelujah, and a receptive heart na tanggapin ang mga salita mo sa umagang ito, O Diyos. Amen. Anoint your servant, O Lord, hold my heart, O God, for I can do nothing without you, Jesus. Yes. Control everything that is within me, O Lord God. Ikaw manguna sa iyong mga anak, O Jesus. Maraming pong salamat, O Lord God, in all these things. We commit it into your name. In Jesus' lovely, lovely name. And all God's people say amen. 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 Praise God. Hallelujah. You may be seated. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa mga nandito last Sunday, mga kapatid, let's have a short recap. So ano po ang naunawaan? Sino nagturo ng Sunday School last Sunday? Si Pastora. So ano po ang ating naunawaan sa kanya pong topic last Sunday? Ano ang topic niya last Sunday? Sige. May nakinig ba? Parang walang nakinig, Pastora. Wala na kasagot. Ano po ang ating naunawaan nung ating pong ng last topic po na last Sunday? Ano daw? Sayang, Wala man lang kayong naagay. Mga kapatid,
Ito po ang very important sa atin. Every time when we come to the Lord, lagi po tayo magiging attentive, makikinig po tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. May ma-retain man na. No? So title na lang. Ano ang title ng lesson last Sunday? Says who? Are you sure? Huh? How do I read it? Lesson 7 po ng God's Word for my life. Amen. How do I read it? So, paano daw po natin ito babasahin? Ito pong salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. At ang ating pong memory verse dito po sa ating, why don't you read it? Why don't you read it? Ang ating pong title ng ating pong lesson 7, kumbaga katanungan po sa bawat isa sa atin. Na bakit nga daw hindi na natin binabasa? No? No? Hindi nakakibo. Yan po yata yung kay Pastor, yung why don't you read it. Yung sumunod po yata yung kay Pastor. Why don't you read it? Oh, kay Pastor po yan. Nung Kay Pastor pa. Nakaraan. Pero karugtong niya ang says who. Yan, says who yan po. Yan. Ang says who ay karugtong po ng why don't you read it. This is all lesson 7. Amen? Amen. Amen. Praise God. So hanggang dyan po yan sa how do I read it, and then 5-man jury, may po ang pag-uusapan natin today. At sa darating na linggo, what do I read it? Lesson 8 po tayo. Sa darating na linggo, Lord willing. No? So dito po sa ating why don't you read it, may memory verse po dyan mga kapatid, at ang sabi doon sa 1 Peter 3:15, sino naka-memorize ng 1 Peter 3:15? Wala. So, this is the reason why na tayo po ay nag-aaral ng God's Word for my life para po tayong lahat ay matuto at mag-memorize din ng salita po ng ating pong Panginoon. 1 Peter 3:15, ang sabi po doon, but sanctify the Lord God in your heart. Everybody say sanctify. Sanctify. Pag sinabi pong sanctify, pakabanalin, no? But sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer to everyone that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay ini-encourage ng ating pong Panginoon that we have to sanctify ourselves na para nang sa ganon, matuto po tayo magbigay ng answer to everyone that asketh you a reason of the hope that is in you. With meekness. Everybody say meekness. With meekness and fear. Naranasan na po ba natin dito na may nagtatanong sa atin regarding our faith? Practical tayo ngayon. Naranasan nyo na may nagtanong sa'yo, saan ka nag-church? Bakit naman ganyan ang buhok mo? Hindi ka na nagpapagupi. Ba't ganyan ang damit mo? Naranasan nyo yun? Sino ang nakaranas? Taas ang kamay. So majority nakaranas na tinatanong ka. No? Pero ang tanong, paano mo dinidepensahan kapag kami nagtanong sa iyo ng ganyan? Paano tayo sumasagot? No, dahil dito mga kapatid, dito po sa sabi nga, says who, yan ang mga conversation ng mga tao. Practical mga kapatid, nagtatanong sa atin kung ano ba ang ating pong pananampalataya. So minsan may magsasabi sa atin, ba't ganyan ka naman laging manamit? Mukha kang manang. Di ba minsan may gumaganyan? So paano mo ididepensa ang iyong pananampalataya, ang katuruan tungkol sa pananamit? Sa pamamagitan po ng salita ng ating po Panginoong Jesucristo. Ang pananamit ba biblikal? Sino naniniwala biblikal ito? Sino may alam ng bersikulo tungkol sa damit? Saan? Saan matatagpuan? 1 Timothy 2:9. Ano pa? Anong sabi sa Deuteronomy 22:5? Matindi po mga kapatid. Kaya I encourage all of you na tayo po ay mag-aral, mag-memorize higit sa lahat
Dahil ang sabi ng Deuteronomy 22:5, sa hindi pa nakakaintindi ng ating pong pananamit ay matter sa Diyos. No? Ang sabi po doon, the woman shall not, everybody say shall not wear which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Alam niyo mga kapatid, nung ako po ay nasa estado pa lang din ng pag-aaral ng discipleship lesson, ito po ay, kung alam ko na ang standard tungkol sa damit, pero nang naintindihan ko ang Deuteronomy 22:5, yung word na abomination mga kapatid, ang meaning po nun, karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya wag po tayong matutuwa, mga kapatid, na ang ating po mga anak, na babae naman yan, lalaki naman yan, sinusuotan po natin ang kasuotan, hindi appropriate sa kanila pong kasarian. Naalala niyo mga kapatid, na kapag isang babae po ay manganganak, di ba? Pag tatanungin, ano ang kanyang gender? Ano ang pipiliin mo na? Male or? Yan. Doon pa lang maliwanag po ang gender. Male or female. So, female siya, suotan mo na pang female. No? At matter talaga sa ating pong Panginoon ang ating pong kasuotan. Naalala nyo in the Garden of Eden, mga kapatid? Na nung ito pong si Eva at Adan ay nakakumit ng kasalanan sa Panginoon. Nung pinagbabawal ang bunga ng punong kain na nagbibigay ng karunungan between right and wrong, ano pong nangyari? Nagkaroon sila ng kaunawaan. So nang nakain nila yun, nagkaroon sila ng kaunawaan. Pastor Dom, di ba? So nung nagkaroon sila ng kaunawaan, ano po ang nangyari? They realized that they are naked. See? So nang sila po ay mapagtanto nila na sila po ay hubad, ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Sila po ay binihisan. Pinagtagni-tagnian sila ng mga dahon, mga kapatid. So ibig sabihin, doon ay pinapakita sa atin po ng atin pong Panginoon na matter sa Diyos ang iyong kasuotan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, matter sa Diyos palang kasuotan natin. Iba pumulong lang. I-express po natin mga kapatid. Amen. No? Kaya yung mga tao ngayon, wala eh. Hindi po ba, pansinin nyo? O, sino-sino yung mga TV? Alam ko, majority, may mga TV kayo sa bahay nyo. Di ba, kikita nyo, babae, lalaki. Pero ang suot nila, baliktad. Nalito na tayo. Ano? Bakit lalaki to? O di ba? Bakit? Yung lalaki nagsusuot ng pangbabae. Yung babae nagsusuot ng yan po ang mundo, mga kapatid. So that's why the Bible encourage us to study, to show thyself approved unto God. Amen. Mag-study daw po tayo. So dito sa ating pong pinag-aaralan na regarding dito mga kapatid sa why don't you read it? Bakit hindi natin inaaral ang salita ng Diyos? So, ito po isang tanong sa atin ng ating pong Panginoon. Isang hamon, isang wake-up call para po tayong lahat ay i-encourage natin ng ating pong sarili. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang mga Westerner, mga white reader yan, pastor? No? Hindi yan matutulog mga yan, Sister Beth, without reading their parchment, their book. Actually, di baling hindi katabi ang asawa, basta katabi ang libro eh. Ganun po ang Westerns. O, sino dito ang hindi makatulog na walang libro katabi? Sige nga. O, di ba? Hindi na yung Sister Chan. Cellphone ang katabi ko eh. Yan tayo eh. Di po ba? So that's the reality of life. No? Ang panahon po natin ngayon, napaka-crucial na mga kapatid, kaya magsumika po tayo. No? Dahil iba na nga ang kapanahonan ngayon, so anong gagawin po natin? We have to explore. We have to explore. Amen? Mag-aral po tayo. No? Para nang sa ganon, ano man ang ma-encounter po natin, kaya po natin i-defend sa ating pananampalataya. Alam natin ang plan of salvation. Alam natin na kailangan ng tao mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Tama ba?
Pero sino dito ang kayang i-explain ang plan of salvation? O diba, konti lang nag-amen. Iyan po ang sinasabi ko mga kapatid na dapat alam po natin ano ang plan of salvation. Kung sakaling may tao ka na may encounter sa iyong buhay, paano mo siya share ng Word of God? So, matter po yun. No? Sa pag-aaral po natin ng salita ng ating pong Panginoon, doon po natin sila may educate through the Word of God. Amen. Amen. Gusto niyo mga kapatid? Amen. Amen. Praise God. So tayo pong lahat ay dadako sa page 30. Amen. We need the Bible not only for today, but tomorrow. Amen. Tama ba? Right. We need the Bible not only for today, but tomorrow. Who knows that the Bible reading in the church worship will be illegal? Alam niyo mga kapatid, lahat naman tayo ay dumaan sa tinatawag ng pandemic. Tama ba? Na ang church number 1 ay sinaraduhan. Hindi tayo nakapunta ng malaya sa iglesia ng Panginoon sa bahay panambahan. So sinanalo mo ng panahon yun. Okay ba sa inyo yun? Hindi tayo nakapunta? Sa amin po hindi okay. Amen. Kaya nga kami mga kapatid nag-open ng Bible study online. Kami yung family ko, meron po kami Bible study online during that time. Tatlo lang kami. Estudyante ko si Brother D sa si Bless. Praise God. Marami kayo na YouTube ko mga kapatid. Promote na tayo ng YouTube. No? Nag-series po ako mga kapatid. Ang tagal ng pandemic. Dahil hindi ka naman pwedeng palabasin. Sa isang pamilya, isa lang ang lalabas. Biruin mo yun. Araw na ng worship, linggo na, hindi ka rin pwedeng pumunta ng church. Bawal. Eh sa church namin doon, hindi pwedeng hadlangan. Sa San Mateo Church, may schedule. O, sige ganito, siya ang naka-assign ngayon darating na linggo, sila lang ang pupunta. Sorry ka, pag hindi ka naka-assign within that Sunday, so hindi ka mag-church. Makinig ka lang yan sa online. Kaya natuto po kami mag-online mga kapatid. And until now, hindi po natin pwedeng putulin ang online. Bakit malaking tulong po ito? Amen? Malaking tulong ito mga kapatid. Yung mga tao ngayon, sobrang silang nakatutok po sa online. So gamitin po natin yan. Kaya minsan, nabibigyan ako ng schedule sa ating pong Friday na Bible study. Ay ginagawa ko, mag-online na ako. Meron nakamit, meron din sa online. Kasi may nanonood po sa atin mga kapatid. Amen? May nanonood po sa ginagawa natin. Hindi man sila manood at that very moment na naka-live ka, but later, idadaan po yung live mo doon sa kanilang newsfeed. So, through that, nakakapag-share po tayo ng salita ng ating pong Panginoong Heso Kristo. And it's very, very important. Amen? Amen. Amen! Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, how do you read it? Yan. Kasi aminin natin mga kapatid, ang Bible talaga ay hindi po natin ito basta minsan binabasa. Aamin ba tayong lahat? Hindi pa rin aamin. No? How do I read it? So paano daw natin itong babasahin? So dito po sa ating libro mga kapatid, napakaraming kapamaraanan na sinasuggest kung paano daw itong babasahin Biblia. No, itong pag-uusapan ngayon. At ikaw ang mag-check sa sarili mo kung nasaan ka doon. Kung anong approach ang ginamit mo para basahin ang Biblia mo. O baka naman, wala doon. Di ba? Wala doon sa mga nasuggest. Amen. Sabi, people have the strangest idea about reading the Bible. Sabi niya, such act is where good luck charm. Minsan ginagamit nila ito parang good luck charm. Yung matutulog ka kung minsan, hihigaan mo ang Biblia mo. So pag gumagawa ng ganyan, higaan mo ang Bible ko para malaman ko kung siya na ba talaga ang perfect man ko. Ilalagay sa ilalim ng unan, gagawing agiman. No? Meron po ganyan. No, mali po yun mga kapatid na estilo.
No? Ang iba naman mga kapatid, study by hit and miss technique. Amen. Minsan mga kapatid na tuturo mo sa Bible, yung pang tawag doon, hit and miss. Ituturo mo kung saan ka dadalhin. Bubuklat mo kunyari, nagpalagpat ka. Ngayon ay napunta ka doon sa, at nagbigti si Judas. Paano na yan? Yun na nabasa mo. Ano po ang sabi ng Panginoon, Pastor Po? Diba? Hindi po gano'n, mga kapatid. At meron naman tinatawag mga kapatid na spiritual smorgasbord or buffet. Ito, normally, ginagawa po ito na maraming mananampalataya. Kapag tayo ay na-assign na magsalita ng Word of God, mangaral ng Word of God, ayan. Ito po ang tinatawag. Ang term po nila dito ay smorgasbord or buffet. Nakukuha ka ng versikulo sa Bible, kukuha tayo ng ilang versikulo, tapos yung English, yung King James, itagalog mo. Ayan. Para kang buffet. No? Para lang po tayo nagpo-buffet. That is not proper. Amen? Hindi po yan ang proper way kung paano pong i-approach natin ang salita ng Diyos. Sabi rito, such approaches to the Bible leave much to be desired. Such studies just like building a house without a plan. And the result is confusion. Yan. Yan na po ang masaklap doon. Bakit? Hindi ka naman nag-study talaga eh. Nagbasa ka lang ng isang versikulo, lumundag ka sa isang versikulo na naman. No? Minsan in-interpret natin ang sarili natin interpretation. Di po ba? So sasabihin ba natin ang usap ang Diyos sa'yo noon? No. Hindi po ganon, mga kapatid. Amen? Amen. But the Bible didn't come to us by accident. Didn't come to us by accident. It was all planned out carefully in the mind of God. So kaya maliwanag po ang sabi sa atin ng 2 Timothy 2:15, ang sabi doon, study. Everybody say study. Study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Rightly dividing. Kaya po yung may ibang mga mananampalataya na umaangkin na sila ay mananampalataya ng Diyos, hindi po nila yan rightly divide ang salita po ng ating pong Panginoon. No. So ngayon, hindi nyo ba maitatanong na, ano ba, paano nga ba Sister Chat pala? Ang tama at maintindihan namin kung paano naman tayo magbabasa o mag-aaral ng Word of God. Sino gusto makaalam? Amen. Sige, sino? Amen. Amen. Konti lang ha. Praise God. Hallelujah. So dito po sa ating book mga kapatid, kaya nga ini-encourage ko kayo na magkaroon po tayo nito. No? Kapag mayroon kang book, tayo po ay magbasa. Welcome po sa ating mga kapatid na kararating lamang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sige, upo muna po tayo. Feel at home sa ating po mga kapatid na ngayon lang dumating. Sa ating pong panambahan dito sa iglesia ng ating pong Panginoon, remember na ang ating pong church ay nag-start ng 8:30. So, dumating po tayo sa tamang oras at nang hindi po natin nami-miss ang gawain ng ating Panginoon. And thank you sa ating po mga bisita na nakasama natin today. Amen. Praise God. At tayo po ay nasa ating pong Sunday School lesson ng topic po ay God's Word for My Life. So now question. Sino po dito ang nakakita na ng court? O nakaten na sa isang korte? Wala pa, no? Meron na. Ano na kayo? Ako kasi hindi pa. Hindi pa ako naka-actual na nakapunta sa isang korte at ayokong pumunta. Ayokong pumunta mga kapatid. Pero minsan nakikita po natin yan sa mga movie, no? Makikita po natin kung ano ang itsura ng court. No? Sa court mga kapatid, mayroon po dyan tinatawag na
Jury. Everybody say jury. 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 Amen. Sa isa pong korte, kapag lalo na may isang nililitis, meron at meron pong jury. Ang jury is a group of person chosen to decide in the law of court. Yan. Sila po ang magdidesisyon kung yung taong nakasuplong kung guilty or not guilty. Ang mga jury, mga kapatid. So dito po sa pag-aaral natin ng salita ng ating pong Panginoon, meron po tayong tinatawag na 5-man jury. Yan. Tandaan po natin to. Para hindi ka malito. Kung gusto mo mag-aral ng Word of God, gamitin mo ito. No? Para magkaroon ka ng foundation sa iyong pag-aaral. Ang 5-man jury, ano yun? Ang tinatawag na who, when, where, what, and why. Yung pong limang yon ang tinatawag na 5-man jury na once na nag-aral ka ng salita ng ating pong Panginoon, gamitin mo yun. No? Huwag ka lang basta kukuha. Sister Beth, ikaw mag-exhort sa darating na Friday. Si Sister Beth naman, ready. Ano ka exhort ko? Ha? Ano na lang? Malakay 30 na lang. Para lahat mga kapatiran magbigay. Ay, hindi po ganun. Hindi po ganun yun, mga kapatid. No? Kailangan ipag-pray po natin at gamitan natin ng 5-man jury. Amen? Before any application in the scripture can be made, we must have a complete understanding of what the verse is really saying. Apply, ayan na, the technique of 5-man jury to get the full details and evidence. Number 1, who? Everybody say who. Who? Who is speaking the verse and to whom is he speaking? Seek to identify the speaker as well as his audience. Kapag kayo ay nag-aral o kayo ay inatasan na magiging teacher o magturo o mag-exhort, gamitin ang 5-man jury. Who? Sino ang nagsasabi sa versikulong yon? Sino ang nag-i-speak sa word na yon? Dapat alam mo kung sino ang sumulat nun. No? And then, magbibigay po tayo ng enough time. Everybody say enough time. Enough time. Huwag yung parang ano tayo, apurado. No? May enough time tayo dapat sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Alamin kung sino ang nagsasalita, sino ang kausap. And then, when? When or kailan? When was the verse written or spoken? What were the conditions at the time? Did it occur during the time of peace, war, poverty, prosperity, danger, tragedy? So alamin, no? When? Kailan yun ay sulat? Napakahalaga po yan sa study po natin. At isusulat mo yan. Dapat meron po tayong notebook. No? Sino dito ang bibigyan na ng pagkakataon mag-exhort or mag-share ng Word of God? Taas nga ang kamay. Praise God. So kayo ba ay mayroong mga parchment or notebook? Meron? Dala ko po meron. Kaya alam ko kung gaano na ako katagal nangangaral. Alam ko mga kapatid kung saan ako nangaral. Nilalagay ko po ang date kung anong okasyon, bakit ako nangangaral dito. No? Kailangan po, mayroon po tayong ganun. May mga tao kasi na magsishare po ng Word of God, isulat lang Brother Jobert isang bond paper. Pagtayo po natin doon, isang bond paper ang dala-dala mo dito. Minsan pa yung papel na nasulatan po natin, wala mang kaganda-ganda. Mga kapatid, kung kayo po ay maaatasan na mangaral ng salita ng Diyos, make it sure na ang ating pong outline o ang ating pong parchment, iyan po ay kaaya-aya. Amen. Meron ako isang nakita na isang speaker na pumunta siya rito. Ang kanyang daladala, may Bible nga. Pero mga kapatid, yung pong kanyang daladalang pinagsulatan marahil lang outline, ay alam niyo yung gano'n na, tiniklop, Brother Rod. Yung A4, ginawa atang maging parang gano'n na lang siya kalaki, oh. Pagdating dito sa kabinubuklat, pangit po mga kapatid.
Word of God po ang dala natin. Buhay na salita ng Diyos. So, i-present po natin ang tama. No? I-present po natin ang tama. At hindi po maganda. At lalo na, ginanon pa. So, wag po mga kapatid. Ang pangit pong tingnan. No? Kailangan maging presentable po tayo and every time we are sharing the Word of God. Amen. Amen. Kaya nga, in-encourage po tayo dito na aralin po natin ang salita ng Panginoon. Higit sa lahat, i-memorize. I-memorize po natin. No? Kasi advantage kapag ka-memorize mo ang Word of God. Hindi sa lahat ng panahon, magkakaroon ka ng chance na bumuklat ng Bible. Di po ba? Hindi lahat ng sharing ay magkakaroon ka ng chance na mag-open pa ng Bible mo. Eh, paano kung ang Bible mo ganito kalapad? Tapos nakasakay ka sa bus, papuntang PITX. Bubukas ka pa ba nito? Tapos nakatayo ka, Brother Rami, sa bus. O ngayon nahahamon ka na kailangan mag-share ng Word of God. Bubukas ka pa ba nito? Di po ba? Hindi. Pero kung ang Word of God ay nandirito po sa ating isip, nasa ating pong puso, mabilis. Di ba mabilis ka makaka-deliver ka agad? Kaya si Bless natatawa yan sa akin palagi. Dahil sabi niya, Mama, it's just a couple of minutes. Ang bilis-bilis ko lang na kakaano na yung tao. Uy, alam niyo naman tayo mga kapatid. Wala naman tayong sinisino. Di po ba? Kailangan po mga kapatid na every time na makaka-encounter po tayong kaluluwa, that's the chance for us to share the gospel of Jesus Christ. Amen. That's the chance. Kaya kung tayo po, tikom ang ating mga bibig, who will testify? Kung ang ating pong bibig ay hindi natin gagamitin. Amen. Sumakay ka ng tricycle, o ikaw lang naman mag-isa, at ang driver, tapos di mo pa kinausap. Sinong ganun? Baka naman kaya ka pinasakay, kayong dalawa lang, baka naman gusto ng Diyos na kausapin mo yung driver. Di po ba? Ma-sharean, mga kapatid. So in that case, nagagawa po natin ang ating pong tungkulin sa ating Panginoon. The whole duty, amen. Amen. Meron po tayong duty. Kaya minsan si Brother G, sasabihan ko to eh. Marami itong mga dyan sa subdivision namin eh. Sabi ko, sa kayo mag-ranggan ng kapitan. Kasi marami yung kilala eh. Ako nga hindi gaano eh. Pero hindi siya kasing buka ko kasi. No? Miti-iti lang. Sabi ko, gamitin mo na ang Word of God. Amen. Sharean mo na. Dahil baka bukas makalawa, hindi mo na makita yun. Nalala niyo minsan mga kapatid, testify namin dito. Bago ako dumating, yung kapitbahay namin, namatay. Ay sabi niya, alam mo, hinihintay ka ba? Ano yun? Kasi galing ako ng Antique, di ba? Tagal ko doon. Yung palang taong yun, naghintay pala sa LG. O sistema mo ngayon, dumating na ako. Pagdating ko, nakaratay na ng ospital. So yun po ang nakakalungkot. Na yung mga kaluluwa na pinapadaan ng Panginoon sa buhay mo, ikaw ang responsible niyan, Brother Joel. Every soul na pinapadaan po ng ating Panginoon sa ating pong buhay, we are accountable to them. Time will come, sisingilin po ng ating Panginoon ang kanila pong mga kaluluwa sa ating pong mga kamay. Ano ang ating ginawa? Amen? Kaya mahalaga mga kapatid, ngayon pa lang tayo po ay mag-aral. Amen? Naalala ko mga kapatid, because I take the discipleship lesson when I was in Hong Kong. No? So during the time, nung ako po nag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, siyempre, working mom ako. At nandun pa si Bless, kasama ko. Kaya nga, sabi ng iba, paano kung kinaya ang trabaho ko mga kapatid? Nagtatrabaho ako, meron akong newborn baby na anak ko. Di naman, yun ang maganda dun eh. Hindi ako nag-alaga ng bata ng iba. Anak ko. Kasama ko. Mayroon pa akong aso, pastor. Mayroon akong pinapastol na aso. Oh. Pero, kinaya ba ang trabaho? Nakaya po, mga kapatid.
During that time, meron po akong inalagaan na medyo senior citizen. At habang alaga ko po ang senior citizen, mga kapatid, ako po'y sabayang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang senior citizen, ang hilig kumain sa restaurant, Brother Ron. Alam mo sa Hong Kong, pag pumunta ka ng Chinese restaurant, ang tawag ko mag-yum cha. Yum cha. Iinom ng tea. At kakain ng maraming dumplings. Dim sum. Yan. So, ganun pa ang aming gawa. At mag-stay kami sa restaurant for 3 hours. Tapos, ang lahat na marinig mo mga inchik. During that time, hindi naman pa ako marunong mag-inchik. Pakunti-kunti lang aking naiintindihan. Lahat talaga, hindi ko siya naaano. Kaya ano, alam niyo, ginawa ko mga kapatid? Ako po ay nagdala ng memory verses. Dahil bawat libro, ito po ay composed ng 10 memory verses every lesson. So ang ginawa ko mga kapatid, yun po ay pinursa ko. At habang sila nakaupo, sige ang tinang maraming inchik, ako po ay sige memory ba? Sige, kipot-kipot yung bibig ko dyan. Na-memorize ko ba? Yes, na-memorize ko po mga kapatid. Amen? At kapag ka na-memorize ko na yan, ang ginagawa ko para ito ay ma-retain sa mind, sinusubo ko ang aking sarili, Pastor. Matulog ka na sa gabi, di ba? Bago ka matulog, sabi mo. John 3:16. Alam niyo ng lahat yan? Di ba? Sir John naman, ba't naman John 3:16? Dapat yung medyo mahirap-hirap. Oh. Mga mahihirap na memory verses, mga kapatid, ipipi ko yan bago matulog. Pagkising na naman, susubukan ko naman sarili ko. Memorize ko pa kaya ito? Ganun at ganun po ang ginagawa ko araw-araw. Amen? At kung kayo nakapakinig na ng mga patutuo ng mga OFW, na sila po ay nag-aaral sa pamamagitan ng ilaw ng poste ng kuryente. Isa po ako sa nakaranas noon. Dahil yung alaga ko doon na senior, ayaw niyo pabuksan yung aming ilaw sa kwarto. O di siyempre, paano ka naman magbabasa? Hindi po ba? O di siyempre, Sister Chat, dahil decidido naman mag-aral, humilid sa may bintana, at doon po ako nakakuha ng kaunting liwanag mula sa ilaw sa labas. Ganun po, umikot ang aking buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa isa pong taong desididong matuto sa Word of God, kahit gaano kahirap, gagawin po natin. I remember our pastor in Hong Kong, mga batid, sabi niya, Sister Chat, talagang gagamitin ka ng Panginoon. Why? Dahil alam ng Diyos na ngayon pa lang, ikaw ay nag-aaral. Maraming panahon, mga kapatid. Dahil sasabihin ko sa inyo, ako ba ay marunong mangaral? During that time, hindi. Ako nga inatasan. Sabi niya, Sister Chan, kasi doon po may grupo-grupo. Mag-pray ka nga ng pagkain. Pagkain ang ipag-pray. O, di si Sister Chan, naatasan mag-pray ng pagkain. Hala, parang Bible na nag-speak in tongues na. Pagkain lang ang ipag-pray mo naman. No? Yan. Ganyan po minsan ang mga believer ng mga OA po minsan. OA. No? Sinabi na ang pagkain ay pag-pray, nagre-revival ka na dyan. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang aming mga pamilya doon sa probinsya, Panginoon, na meron silang magkain na... Diba? Ganyan. Ganyan din po, Sister Chat, dati. Kaya huwag mo sabihin na hindi rin ako dumaan sa gano'n. So as days goes by, tinuruan ko tayo ng Diyos ng tama, ng tinatawag na way of teaching, ng proper way of teaching the Word of God, rightly dividing the Word of God. Unti-unti po tayong tinuruan. Kaya tayo minsan kahit sa prayer, hindi pa tayo marurunong. O pag-pray mo ang offering, ipag-pray ang bisita. Bisita ang ipag-pray. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang pangangaral ng Word of God, oh Lord, hallelujah. Ala, saan natin ang bisita ang ipag-pray? Hindi po ba? Amen. So kung saan-saan nalumunta. No? Be specific sa atin pong mga panalangin. No? So, masama ba yan, Sister Chat, na ipanalangin mo naman na ang lahat? Hindi naman po masama. Lalo na
na, kung sinabi sa'yo na, pag-pray mo ang pagkain lang muna. Huwag ka na muna mag-devotion. Saka mo na yung gawin pag mag-devotion ka na sa gabi. Kahit 5 oras ka pa niya manalangin, brother, doon, pwede, di ba? Kasi gabi na yan eh, devotion mo yan eh. Pag-pray mo na lahat-lahat. Di po ba? So, proper mga kapatid. Amen? Tutuwa ba kayo sa ating mga pinag-uusapan? Amen. Next is where. Where was the verse spoken or written? Seek the probable location of the speaker to determine if it has any bearing on his message. What is spoken in the prison, lonely island, before the large audience, in a cave or desert or seashore, these details are important. Ito po ay napakahalaga sa pag-aaral po natin. Sometimes, marami po sa atin na nagtuturo na hindi po natin natatas na ang mga ganito. Kaya ang delivery po natin, very dull ang ating pong delivery. Bakit? Wala pong tamang pag-i-interpret sa Word of God. Hindi po natin na rightly divide ang salita po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Kapag ka magtuturo tayo, subukan niyo mga kapatid. I challenge you, na kapag ka po kayo nag-aral ng Word of God, gamitin po natin ang 5-man rule. Gamitin natin. At makikita nyo, iba magiging estilo ng inyo pong pagtuturo. Amen? And then what related verses of the scripture further explain it? Did a speaker write other books? Did he, sabi niya, say other things concerning the same subject? Kasi mga kapatid, remember, in the mouth of 2 or 3 witnesses shall every words be established. May mga writers po sa Bible, mga kapatid, na hindi lamang isang book ang kanyang sinulat. Diba? Meron isang versikulo dito na mababasa din natin sa New Testament. Meron sa Old, makikita po natin sa New Testament. Katulad sa Book of Gospel, mga kapatid, may mga pagkakataon po dyan na sa Book of Gospel, 3 authors ang nagsasalita, pero isa lang po ang kanyang konteksto. No? So napakahalaga na tayo po ay mag-aral ng mabuti. And then why it is written? Bakit daw ito isinulat? For what exact purpose did a speaker give this word? Kailangan alam po natin yun. Was he seeking for the correct, instruct, or to illustrate, to explain, or to inform? Kasi may mga salita po ng Diyos dito, mga kapatid, na tayo po ay binibigyan ng instruction. Tayo po ay ini-inform ng Word of God. Tayo po ay ini-educate. So dapat maunawaan po natin ang mga bagay na yun. Sabi niya, employ the 5-man jury when you study the scripture. You'll be amazed of how much greater your understanding of God's word will be remembered. The entire Bible was written for you, but not all of it was written directly to you. Amen? Hindi naman po lahat ikaw ang dinadirect ng Lord. Amen. Tandaan po natin, ang Bible, mga kapatid, ay mayroon pong iba't ibang classification. Mayroon po dito mga poetry, mayroon pong history. Kaya mahalaga maintindihan po natin ito. Meron pa po tayong kaunting oras, mga kapatid. Amen. So dito po, mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, maaaring sabihin niyo sa inyong sarili na, ang hirap kasi mag-memorize, Sister Chan. Sino dito nahirapan mag-memorize ng Word of God? Walang nahihirapan? Sigurado kayo, mga kapatid? Nahirapan aminin, sabi ni Brother. Sino nahihirapan mag-memorize ng scripture? Nahirapan kayo, mga kapatid. Nung ako po ay nag-aral ng Word of God, nung nag-memorize ng scripture, ako po ay nasa 30s. Ako po ay nag-abroad at the age of 29 going to 30. At ako po ay nag-for good at the age of 50, golden age. Nung ako po ay nag-for good. So at the age of 30s, doon pa ako nag-start na mag-aral ng Word of God.
at mag-memorize ng Word of God. May isa pong missionary sa Hong Kong, mga kapatid, nang siya po ay dumating doon, sobra siyang nabibless sa proseso po ng iglesia. Dahil nakita niya na doon po agaran po ang aming discipleship lesson. At sa discipleship lesson, mga kapatid, you cannot finish the lesson not unless alam mo ang memory verse. Actually, ito pong ating God's Word for My Life, sinabi ko na ito sa inyo, na tayo po ay meron ditong 10 memory verses. Pero kung dangan nga lang, hindi po yan lagi na mention ng ating pong mga teachers dito. Pero dapat every Sunday, i-instruct po tayo ng ating teacher na meron po tayong memory verse. At ang isang tamang mananampalataya, isulat mo yan at i-memorize mo. Isang estilo po para mabilis mag-memorize ng scripture. Isulat sa isang papel. Sa kaya mong makita. Gusto mo lakihan mo. At idikit sa dingding nyo. Katulad nito, mga kapatid. Di ba? Napaka-bold. Di ba? Kikita nyo lahat, mga kapatid? Yeah. So, every time na papasok ka doon sa room mo o sa bahay mo, kung ganyan kalalaki ang letrang makikita mo dyan, yan ba? Kaya mong limutin? Kaya ba? Hindi, di ba? Kasi sobrang laki. Every time, umaga, tanghali, gabi, nakikita mo siya. So, ganun po ang gawin natin sa memory verse. Simulan mo lang muna sa isa. Huwag po tayo mag-pressure. Sa amin sa chat, 10 daw. Isa lang muna. So, ngayon, pag na-memorize mo na yun, i-recite. Naglalakad ka, nagbabike ka, nagmumotor ka, i-recite. Ha? I-recite po natin. At ano pa ang ating gagawin? Kapag tayo po ay minsan nalulumbang, nalulungkot, may pinagdadaanan, may financial problem, mayroon sa tayong suffering, Word of God po, mga kapatid, ang ating pong magiging katuwang. Amen. Ha? Kasi once na malayo po ang Word of God sa atin, hindi po tayo hindi po tayo makakasustain. Hindi po tayo makakapagpatulong pag malayo po tayo sa salita ng Diyos. Amen. May mga panahon, mga kapatid, sa akin pong buhay. Dahil maraming panahon ako po'y nakaupo sa trabaho ko. Minsan, muni-muni ako dyan, mga kapatid. Pero ito po ang munihin natin. Ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Amen? Amen. I hope and pray na ito pong ating pinag-aaralan. God's Word for My Life, hindi po ito matatapos nang wala po kayong natutunan. Amen. Ito po ay napakagandang lesson na kumbaga sa circular school ay parang grade 1 ka pa lang. No? Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dito po sa God's Word for My Life, sa ibang, wala siguro ng librong ito. Lalo na yung mga bago pa lang sa mananampalataya. Andito po, mga kapatid, ang Books of the Bible. The division of Books of the Bible. Aminin natin sa hindi sa ating pong sarili, kahit ang Books of the Bible, hindi po natin memorize. Diba? Hindi ko na ipapataas ang kamay na nakaka-memorize sa Books of the Bible. Pero through this book, dito po ay matuturuan tayo. Ano ang Genesis? Up to Revelation. Yan po ay may mga tinatawag na category, mga kapatid, ang ating pong Books of the Bible. May classification po yan. At anong uri ng libro, naririyan po yan. Sa pamamagitan nito, dito po tayo matuturuan. So kaya hindi mo pwede sabihin na hindi ko kasi ang Sister Chat alam. So ngayon, kung ikaw ay bagong mananampalataya ng ating Panginoon, ikaw man ay bisita, maaaring sa sarili mo, hirap ako sa Bible kung paano aralin. Dito po tayo para maintindihan po natin. Dahil sa totoo lang, pag binigyan ka nito, hindi mo alam kung saan ka nito magsisimula. Tama ba? Hindi mo alam sa kapal nito. Hindi po natin alam kung saan tayo dito mag-i-start. Pero may tama po, mga kapatid, ng pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. So that's why ang sabi, what do I read it? Sa paano ako mag-i-start sa pagbabasa ng Bible.
May mga tao, mga kapatid, na mag-i-instruct na magbasa ka ng Bible. Sino nakarinig nun? Na mag-start daw tayo sa Genesis. Sino nakarinig nun? Na tayo ay tinuruan na magbasa ng Bible, simula ka daw sa Genesis. Ano, Brad? Marami po tayo mapapakinggan ng mga mananampalataya na mag-a-advise sa'yo na kung magbasa ka ng Bible, started from Genesis up to Revelation. Pwede naman. Pero yan po ay ginagawa ng mga Bible scholars. So ngayon, kung Bible scholars kayo, do it. But if not, hindi po tama na sa Genesis ka magsimula. Dahil baka pagdating mo lang doon na, in Abraham beget, in Enoch beget, o hanggang nagbigat ang iyong mga mata. Hindi mo na ngayon nabasa. Pagdating pa lang doon, ayaw mo na magbasa. Hindi mo na intindihan eh. Makarating po tayo sa Book of Laws, hindi natin ito babasahin. Pero may tama pong pag-approach, mga kapatid, kung saan po tayo magbabasa. And bear with me, huwag po kayo mag-absent. Sa darating pong linggo, iisa-isahin po natin yun. Kung saan ka magbabasa. Hindi sa Genesis, mga kapatid. Hindi ka makakapagpatuloy kung mag-start ka sa Genesis. Amen? Hapiyawan ko na kayo kung saan kayo mag-start. The Book of Acts. Everybody say the Acts. The Acts, bakit siya tinawag na the Acts? Because ito po ay gawa ng mga apostoles. Doon po tayo magsimulang magbasa sa the Book of Acts. At dito ko po kayo iiwan, mga kapatid, at sa darating pong linggo, loobin ng Diyos at maayos po ang ating kalagayan. Ako po magpapatuloy nito sa darating na Sunday. Para maibigay ko po sa inyo, mga kapatid, ang tama po na approach sa Bible, na hindi po tayo mahihirapan, na hindi po tayo na parang lundag doon, lundag dito ang ating pong pagbabasa. Gusto niyo yan, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, wag po kayo mawawala sa darating na Sunday. Ating po ipagpapatuloy ang ating lesson at tayo na po ay nandoon sa ating lesson 8. Amen. What do I read it? Lesson 8 at ang ating pong memory verse is Hebrews 4:12. Yan po ay tandaan nyo at hanggat maaari i-memorize nyo. Ang makapag-memorize niya sa akin sa linggo, mayroon kayo something. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong kunin po ang ating Sunday School offering. Praise God. At sa ating pong mga bisita na nandito sa sanctuary. Hallelujah. Welcome po. At enjoy the presence of God. Keep the atmosphere of worship. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pa nagbigay ng ating Sunday School offering. Praise God. Hallelujah. We bring the tithes and offering. We bring the tithes and offering.